He was so ruthless. Then he found Pastor Ruth. Pastor Ruth Solero also is pastoring beside him, and they have one daughter, Bibi, who is also planting and pastoring in Alaska. He has a heart for church planting and discipleship, inspiring many people of different generations to find their calling to serve in the ministry. He is now taking his second year of doctorate and has been serving in the ministry for more than 30 years. He is not just our leader, but also our coach and big brother. Malaki ang katawan. Let us welcome our speaker this evening, Reverend Luis Solero. Maayong gabi. That's it. Bisaya po asawa ko, kaya yun lang natutunan ko sa kanya. Maayong gabi sa inyong tanan. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Una po, thank you sa leadership po ng ating district dito, Pastor Paul, Pastor Nora, at si Pastor Ray, and to all the executive leaders ng ating district po dito. It's an honor to be here tonight. Amen. At of course, si Pastor Alex, Dr. Alex na nandito po ngayong gabi, na susuporta sa ating gagawin ngayon. Kasi mamaya po kapag hindi nyo na po maintindihan yung sinasabi ko, may jet lag po yun. May jet lag. Kasi kanina lang kami dumating kami sa Cebu ng alas 3 ng umaga. Galing po kami ng Seattle. Hindi na kami nakatulog. Tapos umalis kami ng alas 9 or 10, 9:20 dyan sa Cebu. Tapos dumating kami dito ng hapon. Nakatulog kami kanina. Kaya po pagka medyo nakakalito na yung sinasabi ko, jet lag na po yun. Gisingin niyo po ako. Handa na po kayo sa message ngayong gabi? Ako, hantang handa na ako, naniniwala ako. The Lord gave us a very powerful message tonight. Hindi lang sa mga pastor, kundi ganun din sa mga young people na nandito. Amen? And sa mga kabataan, sa Generation Next. Amen? In fact, the title of my message is about enforcing the vision to the Generation Next. I believe merong nagplant sa atin nung tayo ay nag-uumpisa, o bago pa man tayo mag-umpisa sa ministry, somebody or someone already planted the seed for us. And I believe that us too are already planting the seeds to the next generation. At yung generation na yun, maybe they do not know that somebody in this room right now is praying and that planting the seeds for that next generation. Naniniwala ako na makapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. And I also believe that there are some seeds that you sow. Meron kayong mga tinatanim na mga seeds ngayon. Some people that you are helping. Meron kayong mga tinutulungan sa ministry. Ang nakakatuwa minsan, yung tinanim mo, hindi mo aanihin eh. Alam natin, pag sa Bible, what you sow, you shall reap. Amen? Pero ito, i-contrast ko ito ngayong gabi. Sometimes, kung anong tinanim mo, hindi ikaw ang aani. Iba ang aani. Nasa John po yun. Yes, John 4. There are some seeds that you won't reap the fullness of that harvest because God designed it for your children and for your children's children. And that's the next generation. At ang tawag po doon, mga kapatid, generational blessings.
I believe our churches here in the Visayas region is up with God's generational blessings. Isang araw, nakinig ako sa mga pastor na kaibigan ko sa Amerika, and then they were talking about, meeting with young leaders in different churches. Yung mga pastor, siguro narinig nyo na itong kwento na ito nung sa Maynila o sa Iloilo, pero may mga tao dito hindi nakarinig ng kwento na ito. Yung mga pastor, during the meeting, they've been thinking, anong problema namin? Bakit ang mga simbahan namin hindi lumalago? Bakit ang mga young people nawawala sa simbahan? May problema pa tayo sa pagpasa ng baton. We are willing to pass the baton. Tumayo yung isang leader doon ng mga young people at nagsalita siya. Sabi niya sa harap ng mga pastor, we love you, we appreciate you. Pero hindi po kami interesado sa baton. Interesado po kami sa torch. You know what they mean about that? Hindi ho kami interesado sa pagiging leader. Interesado kami sa anointing ng Panginoon sa buhay ninyo. Na nung una nakita namin sa inyo, yung fire ng Holy Spirit, ang gusto namin maramdaman ngayon. Hindi lang yung generational blessing, hindi lang material blessing. Hindi lang siya simbahan. Hindi lang siya pera. O hindi lang siya mga material na bagay na kailangan nating i-inherit sa mga pastor na nandito ngayon. Hindi. There is a generational blessing that you don't see, but it's coming. It's coming. Your generational blessings are coming. Come on. See, you didn't get to where you are by yourself. Pastors, you didn't get yourself where you are by yourself. Aminin natin, somebody prayed for us. Somebody made sacrifices for us. And somebody sowed a seed of kindness, and that's why you got that good break in the ministry. And sometimes, sabihin na, hindi, swerte lang ba? Hindi. Sabi pa natin, it was a coincidence. No! It happened because you had a praying pastor, you had some praying leaders in the church, you had some praying mother who kept praying for you. That's why you're here. That's why you are where you are tonight. I'm excited tonight. I prepared for this. And I'm so excited to see the next generation in the altar later. And I'm excited to see the generation now, which is you pastors, who will be willing to bless the generation next of this region. Are you ready for the move of the Holy Spirit tonight? Come on, louder than that. Are you ready? Come on. Wow. Kasi marami tayong pwedeng maipamana sa mga kasama natin sa ministry. Like tayo bilang mga senior pastors, meron tayong mga younger, pastors in the church that, sometimes we're thinking, how can I set this person to become successful in the ministry if I myself is not successful? And I tell you, hindi lang material, hindi lang posisyon, hindi lang title ang pwede natin ipamana sa ating mga pastor. There is a godly heritage that you can leave them, that when you model a life of excellence and integrity, that's worth more than any material thing that you could ever leave them. Napakaraming pastor na nag-umpisa na napakasigla sa ministry. Ang dami na nilang accomplishments. Tapos kung kailang pa-retire na sila at saka pa sila mag-give up sa ministry. At saka pa sila mahuhulog sa kasalanan. At saka pa sila magkakaroon ng problema sa ministry. I know this pastor.
in our region, doon sa US, ano po, ang tagal niya ng pinastoran yung church na yon, tumanda na siya doon, pa-retire na nga siya eh. Magre-retire na siya. Kaso, ito yung anak niya, ikakasal na, ano po, pinuntahan siya, Dad, I'm gonna get married, I want you to be there. And then when the daughter showed her the names of entourage, kasi divorced po siya eh, sa asawa niya eh. Nung pinakita ng anak niya yung entourage doon ng listahan sa kasal, na upset siya. Kasi nakita niya yung mga pangalan na ayaw niyang makita. Alam niyo po yun? Parang sa church din, di ba? Pagka may mga miyembro tayong umalis sa church, tapos merong mga miyembro na nagse-celebrate ng maikakasal, tapos inimbitahin nila yung mga umalis sa church, tapos makikita mo sila doon sa kasal. Hindi ba nakakainis minsan? Kung pwede lang, ba't nandito yung ngayon? Ako, I'm just being honest with you. That's how I feel sometimes. Amen po ba? Pero syempre, tinuruan tayo ng Panginoon na magmahal, magpatawad, mag-release ng mga miyembro. Lalong-lalo na yung mga hindi nagtatight. Sige, lumayas na kayo! So itong pastor na to, ano po, pa-retire na siya. Nung makita niyo yung pangalan ng entourage, nainis siya sa anak niya, na-upset siya. Puti po ito Umalis siya ng bahay, nag-drive. Huminto sa isang gasolinahan. Bumili ng beer. Pastor po ito. Uminom. Lalasing. Pagkalasing na siya, nag-drive ulit. Nahuli na police. Nas-presinto. Presinto, nung in-interview siya ng police, umihi. Merong media. Nakuhanan lahat. Boom, boom, boom. Sikat. Sikat sa community niya. Eto ngayon sa district. Ito na ngayon tayo. Diba? Okay, naharapin natin yung problema sa district. O paano gagawin? Siyempre tayo, meron tayong nilalagay na disciplinary actions. Ano po, pagka may mga ganyang sitwasyon. Pero redemptive naman po yung the way we process our pastors. Hindi naman po pandemic, kundi redemptive naman po. Na 2 years lang. He denied it, or he declined it. Ayaw niya nang ma-restore. He surrendered his credential. How are we going to follow that footsteps? Now let me go back to what I'm trying to say. This, a while ago. Ang pagpapala ng Panginoon sa buhay natin, ang pagpapala ng Panginoon sa buhay natin ay napakalawak. Ang sarap po kaya maglingkod kay Lord. Amen po? Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Lalo na nung naalala ko rin nung nagpapastor pa kami dito sa probinsya o sa Pilipinas. Napakasarap po magpastor. At kahit na wala kaming pagkain, okay lang. Kasi masaya naman magpastor di po ba? Sometimes may mga resources, sometimes maraming blessing, sometimes onti lamang ang blessing natin, pero masaya tayo naglilingkod sa Panginoon. At ang masaya nito, inilagay ka ng Panginoon sa sitwasyon na nandiyan ka ngayon. Kasi noon pa, meron nang nagplant ng seed sa iyo, at meron nang nanalangin na sa iyo, kaya ka napunta dyan sa lugar na yan. And now, you are reaping the harvest, and that's what we call the generational blessing. In the Old Testament, ito na po yung aking overview ng scripture na pag-aaralan natin. In the Old Testament, Joshua and the Israelites were fighting a battle with the Amalekites. Here's the background. 1, Moses was up on a hill holding up his rod or his staff in the air.
Are you picturing what I'm saying? As long as his hands were up, the Israelites were winning. And then whenever he gets tired and puts his hands down, the enemy starts winning. Then there's a couple of men noticed what was going on, and they helped him hold his hands in the air. But here's what I want you to see. Joshua was down there. Amen? Nandun si Joshua. Joshua was down there winning when his staff is up in the air. Now, ito yung gusto kong tingnan nyo. Tingnan nyo si Joshua. Alam kaya ni Joshua yun, na kapag ka nakataas ang kamay ni Moses, nananalo siya? Did he realize that the only reason that he was winning is because Moses had his hands in the air? Kung hindi kaya ginawa ni Moses yun, mananalo kaya si Joshua? Siyempre hindi. So ito yung storya sa Exodus chapter 17 verse 8 to 14. Umpisahan ko na po sa verse 9. Moses said to Joshua, "Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on the top hill with the staff of God in my hands." Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him and sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side and one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with a sword. Then the Lord said to Moses, "Write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven." Wala na ito dyan, pero I'm gonna add verse 15 and 16. It says this: Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner." Jehovah Nissi. He said, because his hands were lifted up against the throne of the Lord. The Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Let's bow our heads and let's pray. Lord God, Life is good for God is good. Life is good for God is good. Life is good for God is good.